effort replace this by one half. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Irish de la Cruz at kami ang Group 6. Narito kami ngayon upang magpanayam sa mga guro tungkol sa kanilang karanasan sa online class noong pandemya. Ang aming layunin ngayon ay malaman ang mga karanasan at mga pananaw tungkol sa mga problema na kinakaharap ng mga guro sa online class. Ano ang mga problema na kanilang kinakaharap at paano nila ito nalampasan? Sa kasalukuyan, ang online class ay nag-iisang mahalagang bahagi ng edukasyon lalo na sa panahon ng pandemya. Gayunpaman, mayroon ding mga problema na kinakaharap ng mga mag-aaral at guro sa online class. Tulad sa mga problema sa teknolohiya, mga problema ng pagkakaroon ng motibasyon, at mga problema sa pagkakaroon ng suporta. Nakatulong ba ang online class sa learning poverty o mas lalo lang nahirapan ang mga bata at bakit? May mga naitutulong ang online class at meron din ng mga sabihin natin mga kakulangan o disadvantages. Yung online class, halimbawa tulad ng COVID-19, malaki na itulong ito dahil naging patuloy pa rin ang pagkaunawa ng mga mag-aaral sa patuloy na pag-aaral, hindi siya hinto. Malaki na itulong dahil ang kalusugan ang unang nagbabatayan, binibigyan ng halaga para sila ay patuloy na matuto at pinangalagaan pa rin ang kanilang kalusugan. Ang masasabi natin na kahinaan ng pag-online class ay yung sa internet connection. Kung tayo nagkakaroon ng problema, kahit sabi natin grade and teacher, dito din ng estudyante, ang internet ang ating kalaban dyan. Kapag may signal, kapag malakas naman, tuloy-tuloy naman. Paano mo nasolusyonan ang mga pangunahing hamon na iyong kinakaharap noong online class tulad ng mahinang signal? Ayan ang ating kalaban, yung mahinang signal, lalo dito sa atin sa Pilipinas. Alam naman natin yan, kumpara sa ibang bansa. Kung halimbawa ay may mga araw o oras na may signal at sa pag-aaral ay sa during online class na nagkaroon ng mahinang signal o biglang nawala, pwede natin pagpatuloy sunod na araw o bumawi tayo. Pwede natin bawiin yung mga kulang na oras ng pinay signal at pagpatuloy ang pag-aaral. Ano ang ginagawa mong paraan upang mapanatili ang atensyon ng estudyante noong online class? Marami tayong iba't ibang paraan na pwedeng makuha yung atensyon ng mga bata, tulad ng iba't ibang motivasyon o motivations, tulad ng pagkakaroon ng games sa kanila na related naman doon sa topic, pagbibigay ng iba't ibang palaro na makita din sa mga online class, sa mga different apps, at yung interest nila, may kahit din sinasabihan din sila na ang pag-aaral ay patuloy pa rin kahit online class at dapat sila ay uma-attend. Kung wala naman internet, ay pwede rin naman silang sabihan na mag-data na makapagkaroon sila ng load sa murang halaga na kayang-kaya nilang maka-attend sa online class. Nakatulong ba ang online class sa learning poverty o mas lalo lang nahirapan ang mga bata at bakit? In some ways, nakatulong ang online class sa learning poverty. Kasi sa halip na wala silang natututunan at all dahil walang way of ng pag-aaral o pagtuturo. So, because of the online class, kahit paano, karoon ng paraan. So, hindi sila na-stop, hindi sila nahinto sa pag-aaral bagkus ay inabot sila ng paaralan sa abot ng nakakaya at sa pamamagitan niya ito ng online class. Paano mo nasolusyonan ang mga pangunahing hamon na iyong kinakaharap noong online class tulad ng mahinang signal? Sa pamamagitan ng
paghahanda ng aralin sa mas maagang paghahanda nito. At kung talagang hindi kakayanin na dahil mahina ang online class, I instead send them on the messenger. Reach out ako sa kanila sa messenger on our GC para nagsasend ako doon na mga lesson through pictures, through photos, minsan pa-chat para I see to it na hindi man kami nagmi-meet as in online class ay nakakapagbigay pa rin ako ng aralin sa kanila in everyday basis of their learning activities. Ano ang ginagawa mong paraan upang mapanatili ang atensyon ng estudyante noong online class? Sinisimulan ko ang aralin sa pamamagitan ng masayang motibasyon, sa pamamagitan ng magagandang picture, na nakakaayang mga kulay nito para makuha ko yung kanilang tensyon. At minsan nag-aano rin ako sa kanila ng mga kanta, mga sayaw na related dun sa lesson para umpisa pa lang ng aming aralin sa online class masisiguro ko na nakukuha ko na yung kanilang attention throughout our lesson on that day.